Zaraki Kenpachi, sobrang bangis sa kanyang Bankai form. Magagawa na nga ba niyang matalo si Gerard? Ang i-recap nga natin ngayon ay Bleach Chapter 669. Last chapter nga ay nasaksihan natin ang matinding laban sa pagitan ni Kenpachi at Gerard. Ngunit ipinakita nga na walang laban si Kenpachi sa ability ni Gerard sapagkat kaya nitong ibalik ang anumang pinsala na matamo ng espada nito. Akala nga natin na tuluyan ng matatalo si Kenpachi nang biglang lumitaw si Yachiro sa harap nito upang tulungan si Kenpachi na gamitin ang kapangyarihan ng kanyang Bankai. Bago tayo magsimula ay huwag mong kalimutang i-like ang video na ito at mag-subscribe sa ating channel. Ano pang hinihintay natin? Sa simula ng chapter ay ipinakitang hindi makapaniwala si Kenpachi sa naramdaman niyang napakalakas na kapangyarihan matapos siyang hawakan ni Yachiro. Sinabi naman ni Yachiro na ito ang kapangyarihan ng kanyang Bankai. Natulala si Kenpachi sa sinabi ni Yachiro nang biglang isang napakalakas na enerhiya ang pinakawalan ni Kenpachi na ikinagulat ni Byakuya, Hitsugaya at Gerard. Sa sumunod na eksena ay ipinakita si Kenpachi na nakadapa pa rin sa sahig. Ngunit kapansin-pansin na ang hawak nitong espada ay kakaiba ang hugis at naging pula ang balat nito. Di naman makapaniwala si Ikako at Yumichika sa pagbabago ng itsura ng kanilang kapitan. Habang sinabi naman ni Gerard na nagulat siya sa napakalakas na Rietsu na pinakawalan ni Kenpachi na inakala niya na ito ay ang kanyang Bankai. Ngunit nadismaya si Gerard nang makitang wala namang naging malaking pagbabago sa itsura ni Kenpachi. Sinabi pa ni Gerard na ang isang basag na espada na katulad ng hawak ni Kenpachi ay hindi maaring maging isang Bankai. Sinabi pa ni Gerard na si Kenpachi at ang kanyang basag na espada ay hindi karapat-dapat para gamitan ng kanyang espada sabay suntok kay Kenpachi. Sinalo ni Kenpachi ang kanyang kamao gamit ang bunganga nito, at gamit lamang ang puwersa mula sa kanyang bibig ay nagawa ni Kenpachi na maputol ang buong braso ni Gerard. Napasigaw si Gerard sa sakit habang ipinakita naman si Kenpachi na inihagis ang putol na kamay ni Gerard mula sa kanyang bibig at nahulog ito sa mga gusali. Sinabi naman ni Gerard na wala ring saysay kahit naputulin pa niya ang mga braso nito dahil ito ay kusa ring babalik. Nagbiglang ipinakitang tumalon si Kenpachi ng napakataas at inatake si Gerard gamit ang espada nito. Sinubukan itong salagin ni Gerard gamit ang kanyang shield ngunit ipinakitang nagawa itong mahati ni Kenpachi at nasugatan si Gerard sa noo nito. Hindi naman makapaniwala si Gerard sa mga nangyari. Muling umatake si Kenpachi at sinuntok si Gerard sa panga na naging dahilan upang mapabagsak ito. Sinubukan pang pigilan ni Gerard ang kanyang pagbagsak gamit ang espada nito ngunit ipinakitang tuluyan nga itong nahulog mula sa Soul King Palace. Ikinabahala ito ni Hitsugaya dahil maaring masira ang buong Seirete sa oras na mahulog si Gerard nang biglang may umusbong na pakpak mula sa kanyang likod na nagbigay kay Gerard ng kakayahang makalipad at mapigilan ang pagkahulog nito. Galit na galit si Gerard na sinabing hindi siya makapaniwala na may isang Shinigami na makakaya siyang pahirapan sa laban. Ipinakita naman si Kenpachi na nakatayo sa gilid at inaabangan si Gerard na makabalik. Lumipad si Gerard patungo kay Kenpachi at inatake ito ng kanyang espada. Sinalubong siya ni Kenpachi at sa sumunod na eksena ay ipinakita na nagawang mahati ni Kenpachi si Gerard sa gitna. Kung nagustuhan mo ang recap na ito ay huwag mong kalimutang i-like ang video na ito at mag-subscribe sa ating channel para mapanood mo ang kasunod.